Hello, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, nag-message po si Sir Jellyboy Manalang humingi ng tips or advice para makapasa sa final interview dito sa Japan. Bibigay po tayo ng tips or advice. Pero ito pong sasabihin ko, babanggitin ko sa inyo, ibigay kong advice ay base lang po sa aking ginawa para makapasa sa final or Japanese interview. Ito po talaga yung nakatulong sa akin ng malaki, yung ginawa kong way na to para maipasa ko yung pinaka-importanting pag-apply, pinaka-importanting bagay sa pag-apply dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng mga nangangarap, mga gusto magpunta dito sa Japan, itong tips at advice na bibigay ko sa inyo, sana makatulong din po sa inyo. At sana ito rin ang maging way nyo para makapasa sa final Japanese interview. So ngayon, kasabay ko na yan habang nagluluto kasi meron pa akong pasok. Luto ng pansit. Ito mga kakwento ito pong babanggitin ko sa inyo or ibibigay kong idea or advice ay base lang po sa akin naging experience. Lalong-lalo na po sa mga mayroong experience dyan lang po sa Pilipinas. Ito mga kwento yung ginawa kong way para makapasa. Unang-una nagtalong-talong talaga akong research ako. Ngayon meron ako isang pagtanungan kung ano yung magandang ilagay na experience. Sabi sa akin mas maganda idol kung dire-diretso yung ilalagay yung experience mo. Parang 2014 hanggang 2024 na iisa lang yung naging trabaho mo. Tapos, kung 2014 ka, tapos 2016 ka, tapos 2017 to 2018, 2018 to 2000, ganyan. Huwag daw putol-putol ilalagay. Mas gusto lang po yung dire-diretso na sa trabaho. Mas plus daw yung sa kanila. Mas parang nakikita na matyaga ka sa trabaho mo, nagtatagal ka sa trabaho mo talaga. Di ba nga kasi dito sa Japan, 3 to 5 years 3 to 5 years contract ang pwede mong pirmahan dito. Kaya mas titignan daw nga po yung mga direct yung inilalagay na taon sa sa experience. Kaya mas parang mas plus point po sa kanila yung ganun. Hindi putol-putol yung experience na ilalagay mo. Mas gusto nila yung diretso ka nagkatrabaho. Lalo pagka isang trabaho na ginagawa mo. Yung i-advise ko mas magandang dire-diretso ilagay yung halimbawa 2014 hanggang 2022. Yan, 8 years kang dire-diretso nagkatrabaho. Ayaw dalaw nila yung putol-putol. So yung sinunod ko po yun. Tapos, pagdating sa final interview, araw ng final interview mga kakwento, So sa pananamit na talagang mapagmasid yung mga Hapon. Sinabi ng agency na white t-shirt, mas magandang mas prefer ko yung white plain polo shirt, yung mas presentable kang tignan. Tapos sa buhok, kung maaari, kung naka-gel ka, maayos kang malinis kang tignan. Kung may hikaw ka, tanggalin mo. Kung may kulay ang buhok mo, tanggalin mo, mapapabae man o lalaki. Tapos sa babae, huwag masyadong makapal yung makeup. Tama lang yung lipstick na medyo makulay yung labi, tapos polvo, pwede na po yan. Tapos ayaw po talaga ng mga Hapon yung mabango. Minsan may mga Hapon talagang pag nakaamoy ng sobrang bango nahihilo. Hindi po plus sa kanila yun. Parang kung ako sa inyo, huwag kayo gaano magpapabango. Hanggat maaari, polvo na lang. Bigote ninyo, tanggalin ninyo. Mga ganung bagay po ba. Mas presentable po kayong tignan at maayos po kayong tignan. Hanggat maaari, plansyahin nyo po yung damit ninyo. Ito po siyempre pagdating sa araw ng final interview, meron kayong kasamang translator. Meron po yung kasamang translator. Tapos mga Japanese po. Tapos sa harapan po kayo. Ngayon, huwag po kayong trying hard mag-Nihongo. Baka mamaya, Nihongo kayo ng Nihongo, hindi ako naintindihan ng Hapon. At pag sinagot kayo ng Nihongo, hindi kayo makasagot. So, parang bawas point po sa inyo yun. May translator po kayo sa harapan ninyo, kaya okay lang po na mag-English kayo. Kung ano lang po yung sinabi ng agency na i-jiko-shokoy nyo or yung sasabihin sa Nihongo para kahit paano maiintindihan ng Hapon yung pagpapakilala nyo sa sarili nyo. Kung ano lang po sinabi ng agency, yun lang pong gawin ninyo. Huwag na po kayong kung ano lang pong sasabihin na kayo lang po nakakaintindi. Baka mamaya sagot din kayo ng Hapon ng Nihongo, matunganga lang kayo. Kaya mas maganda yung pag sinabing pangalan mo, address mo, taon mo, kung married, kung yun lang po sa Nihongo ang ine-request ng mga agency na sabihin nyo, yun lang po ang sabihin ninyo. Tapos pangatlo, sa pagsagot po sa mga Hapon, mga kakwento,
Hanggat maaari ka, kapag sasagot ka, medyo nakangiti ka, parang kinukuha mo yung loob nila. Kasi totoo lang makakakwento, ng hapon sa mga Pilipino yung mga palangiti. Hindi naman yung mukha ka ng abnormal. yung pagkasagot ka, nakangiti ka lang, tamang kill ka lang, tamang ang kinakausap mo lang yung mother mo o kaya father mo, nakikipagkwentuhan ka, gano'n lang ang gawin mo, ikalma mo lang. Yung po mga, minsan, nauutal talaga ang mga nai-interview dahil kinakabahan. Yan. Talagang kinakabahan sila. Kaya kung ako sa inyo, malayo pa lang yung final interview nyo, makakwento, kunin nyo na yung bang pag-aralan nyo na. Araw ng final interview, mga kwento. Napaka-importante pong i-review ninyo kung ano po yung nakasulat doon sa final, sa papel na papel or experience inilagay ninyo sa resume ninyo. Napaka-importante po niyan. Once kasi na tinanong kayo ng hapon at hindi tugma sa resume na nakalagay sa inyo, asahan nyo na ho na hindi kayo makakapasa kasi iisipin na ho ng hapon talaga nagawa-gawa yung experience yun, hindi totoo. Yung iba kasi gumagawa ng kung ano ng experience pero pagdating ng final interview hindi na ni-review, hindi nila kampante sila sa nilalagay nila, tapos pag tinanong hindi naman akma o tugma sa nilagay nilang experience doon sa resume nila. So yung kailangan nyo talaga i-review yan. Dapat tutugma yung sagot nyo sa resume kung ano inilagay nyo sa experience ninyo. Mamaya hindi tutugma, talagang iisipin mo ng hapon, nagawa-gawa lang po ninyo yan. Ito po mga kwento, ang mga hapon po talaga ay napaka-specific. Halimbawa, sabi mo, ang nakalagay ho doon sa resume nyo ay, halimbawa, spray painter. So alam na po ng hapon na kayo po ay isang pintor. So, pag tinanong sa inyo anong experience, so sabihin nyo, ako po isang spray paint. Alam na po ng hapon kung ano po yung nakalagay, ano po yung trabaho ninyo. Kasi yun po yung nakikita ng hapon sa experience ninyo. Na kayo po isang spray painter na. Ngayon, ang parang pino-point out ng hapon kung ano po yung ginagawa mo mismo sa iyong trabaho. Halimbawa ako, spray painter ako, tinanong sa akin ng hapon, anong trabaho mo? Ako ay isang pintor na ang ginagawa ko ay nagpintura ng mga pairings ng sasakyan, ng mga chassis, ng mga chassis, ng mga batalya, mga ganyan. Yan po ang pinipinturahan ko. Tapos mga pizza box, mga ganun ba? Very specific yung isasagot mo sa kanila para alam nila kung ano yung ginagawa mo sa trabaho, hindi yung sabihin mo ipintor ka. Nakita na ng hapon yun sa resume mo. Kaya alam na ng hapon ko na ikaw ay pintor. Ngayon, ang papaliwanag mo sa hapon kung ano ang mismong ginagawa mo sa trabaho mo o sa company pinagtatrabahoan mo. Yun po ang pino-point out ng hapon. Yan po ang madalas na hindi naiintindihan ng mga naisasalang sa mga interview. Kung sinabi lang nila, pintor ako. Anong pinipinturahan mo? Anong ginagawa mo sa company ko? Anong ginagawa mo anong position mo sa company? Yung mga ganun ba mga kakwento? So, kailangan talaga mag-research kayo. Mag-search kayo kung anong trabaho ang ina-apply ninyo. Kung sa mga positive and negative advantage at disadvantage ng trabaho ina-apply ninyo dito sa Japan. Tapos, mag-research kayo about sa culture dito sa Japan. Ugali ng mga tao. Yung mga kwento, minsan natatanong po ng mga hapon yung mga yan. Kaya importante na mag-research tayo kung anong meron dito sa Japan na wala dyan sa Pilipinas. Plus points po yung sasabihin nyo na gusto nyo ma-improve or malaman po yung nalalaman nyo na gusto nyo pang madagdagan yung knowledge nyo about sa kanyang trabaho. So, yun po mga kwento, so good luck. Talaga ang number one bang ginawa ko talaga ay research. Yan, nag-research po talaga ako, nagtiyaga. Nanalangin, yan po talaga ang ginawa ko. So, sana makatulong tong video na to. Ulit-ulitin nyo na lang kung magluman kasi nagluluto po ako. Gusto ko lang din talaga i-share yung mga ganitong bagay. Ulitin ko po, yung pong i-share ko dito sa video na to ay base lang po sa aking ginawa. Kung ano po yung ginawa ko nung ako'y sasalang sa final interview. So gusto ko din ma-share, baka magustuhan nyo din at gato din gawin nyo. Sana makatulong. So good luck po. Habaan nyo pasensya, manalag sa Panginoon, kumapit sa pangarap. Hanggang sa muli, salamat!